Ang pakikipagsapalaran ni Sita at ang mahiwagang halaman. Sa isang malayong nayon, may batang babae na nagngangalang Sita. Mahilig siyang magtanim at nangangarap maging isang dakilang hardinera balang araw. Araw-araw, inaalagaan ni Sita ang kanilang munting hardin. Pinipitas niya ang mga tuyong dahon at sinisiguradong nadidiligan ang mga halaman. Isang hapon, habang naglilibot si Sita sa kagubatan, nakakita siya ng isang kakaibang halaman. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa sikat ng araw. Ano kaya ang halaman na ito, bulong ni Sita. Inilabas niya ang kanyang maliit na pala at maingat na hinukay ang halaman upang dalhin sa kanilang hardin. Nanay, tingnan niyo po ang aking nakita sa kagubatan, masayang sabi ni Sita. Kakaiba ang halaman na ito. Napakaganda naman ng halaman mo, Sita, sabi ng kanyang nanay. Ngunit mag-ingat ka. Baka may taglay itong kapangyarihan. Opo, nanay, sagot ni Sita. Pangangalagaan ko po ito. Tinanim ni Sita ang halaman sa gitna ng kanilang hardin. Araw-araw niya itong dinidiligan at kinakausap. Isang gabi, habang natutulog si Sita, biglang nagningning ang halaman. Nagsimulang magliwanag ang buong hardin. Nagising si Sita sa kakaibang liwanag. Lumabas siya ng bahay at nakita ang halaman na nagliliwanag. Ano kaya ang nangyayari? Tanong niya sa sarili. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang diwata na nagngangalang Flora. Salamat, Sita, sa iyong pag-aalaga sa akin, sabi ni Flora. Ako ang diwata ng mga halaman. Flora, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sita. At bakit ka nagpakita sa akin? Ako ay naglalakbay upang maghanap ng taong may mabuting puso na mag-aalaga sa akin, sagot ni Flora. Sa iyong kabutihan, bibigyan kita ng 3 kahilingan. Talaga po, tuwang-tuwang sabi ni Sita. Maraming salamat, Flora. Ngunit mag-ingat ka, Sita, paalala ni Flora. Ang mga kahilingan ay may kapangyarihang magdala ng kasiyahan o kalungkutan. Nag-isip si Sita ng kanyang unang hiling. Gusto ko pong maging masagana ang aming ani upang walang magutom sa aming nayon. Ngumiti si Flora at hinawakan ang kanyang mahiwagang halaman. Biglang nagningning ang buong hardin at nagkaroon ng masaganang ani ang kanilang baryo. Salamat, Flora, sabi ni Sita. Ngayon, lahat kami ay may sapat na pagkain. Natuwa ang mga taga-baryo at pinuri si Sita sa kanyang kabutihan. Maraming salamat, Sita. Ikaw ang aming bayani, sabi ng mga tao. Hindi ako magtatagumpay kung wala si Flora, sagot ni Sita. Lagi nating alagaan ang kalikasan. Isang araw, may batang lalaki na nagngangalang Pedro na lumapit kay Sita. Sita, gusto ko sanang magkaroon ng aklatan sa ating baryo, sabi ni Pedro. Upang matuto ang mga bata. Magandang ideya yan, Pedro, sagot ni Sita. Isang araw, hihilingin ko kay Flora na magkaroon tayo ng aklatan. Sa gabing iyon, tinawag ni Sita si Flora. Flora, gusto ko pong magkaroon ng aklatan sa aming baryo upang matuto ang mga bata. Muli, hinawakan ni Flora ang kanyang mahiwagang halaman. Nagningning ang buong paligid at kinabukasan, nagkaroon ng aklatan sa gitna ng baryo. Salamat, Sita, sabi ni Pedro. Ngayon, marami na kaming matutunan. Isang linggo ang lumipas at dumating ang isang mayamang negosyante sa baryo. Napakaganda ng inyong lugar, sabi ng negosyante. Gusto kong bilhin ang inyong mga lupa upang gawin itong resort. Hindi naming ibebenta ang aming mga lupa, sagot ng mga taga-baryo. Ito ang aming tahanan. Nagalit ang negosyante at nagbanta. Magsisisi kayo, sabi niya bago umalis. Kinabukasan, nagsimulang magkasakit ang mga halaman sa baryo. Nalanta ang mga bulaklak at natuyo ang mga puno. Ano ang nangyayari? Tanong ni Sita. Kailangan natin ng tulong. Tinawag ni Sita si Flora. Flora, tulungan mo po kami. Nagkakasakit ang aming mga halaman. Ang negosyante ay may daladalang sumpa, sabi ni Flora. Ngunit may isa ka pang hiling, Sita. Paggamitin mo ito ng matalino. Gusto ko pong gumaling ang aming mga halaman at mawala ang sumpa, sabi ni Sita.
Muling hinawakan ni Flora ang kanyang mahiwagang halaman. Nagningning ang buong baryo at biglang gumaling ang lahat ng halaman. Natuwa ang mga taga-baryo at pinuri si Sita sa kanyang kabutihan. Maraming salamat, Sita. Ikaw ang aming bayani, sabi ng mga tao. Salamat, Flora, sabi ni Sita. Ngayon, masaya na kaming lahat. Ngunit tandaan mo, Sita, paalala ni Flora. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan ng puso. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapayapa at masagana ang buhay sa baryo. Natutunan ng mga tao ang halaga ng kalikasan at pagtutulungan. Si Sita ay naging inspirasyon sa lahat. Tinuruan niya ang mga bata kung paano alagaan ang kalikasan at magtanim ng mga halaman. Tandaan ninyo, sabi ni Sita, kapag inalagaan natin ang kalikasan, aalagaan din tayo nito. Dahil sa kabutihan ni Sita, marami pang baryo ang sumunod sa kanyang halimbawa. Nagsimula silang magtanim at alagaan ang kanilang kapaligiran. Dumalaw si Sita sa iba't ibang lugar upang ibahagi ang kanyang kaalaman sa paghahalaman. Hindi natin kailangang magkaroon ng mahiwagang halaman upang magtagumpay, sabi niya. Ang mahalaga ay ang ating pagmamahal at pag-aalaga sa kalikasan, dagdag ni Sita. Lahat tayo ay may kakayahang magdulot ng pagbabago. Maging ang mga negosyante ay natutong respetuhin ang kalikasan. Nagsimula silang magtanim ng mga puno at mag-alaga ng mga halaman sa kanilang mga negosyo. Lahat tayo ay bahagi ng kalikasan, sabi ni Sita. Kung aalagaan natin ito, aalagaan din tayo nito. Mula noon, naging maginhawa at masagana ang buhay ng mga taga-baryo. Ang mga bata ay masayang naglalaro at nag-aaral sa aklatan. Si Flora ay bumalik sa kanyang tahanan, ngunit ipinangako niyang palaging babantayan si Sita at ang baryo. Salamat, Flora, sabi ni Sita. Hindi ka namin makakalimutan. Paalam, Sita, sagot ni Flora. Palaging alalahanin ang aking mga aral. Si Sita ay lumaki at naging isang dakilang hardinera. Naging simbolo siya ng pagmamahal at pag-aalaga sa kalikasan, at ang kanyang kwento ay ipinasa pa sa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod.